ay nagbilingan ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad ng mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok. Ang araw na tayo nililipat sa palagian nating tahanan at makikita naglisaw sa lansangan ng mga nananais. Darating ang araw na malalagot ang talikalang pilak na nagdadala sa iyong ginto. Babagsak ito at maduduro. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timbang at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa. Ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Meron tatlong bagay na tumarating sa buhay natin na kapag dumating ay hindi na pwedeng bawiin. Una, ang panahon. Pangalawa, ang ating mga sinabi. Pangatlo, ang pagkakataon. Tatlong bagay na pwedeng sumira sa buhay ng isang tao. Galit, pagmamalaki, at di pagpapatawad. Tatlong bagay ang hindi dapat mawala sa atin. Pag-asa, kapayapaan, katapatan. Sa pagbasa muli ng salita ng Diyos sa Roma, Kamaratan 14:7, walang sino man sa atin na nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. At basa mula sa aklat ng Juan, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa kamatayan. Sa pagbasa mula sa aklat ng Awit na Kabanata 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihing dahil sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa pag-ibig na mag-isay. Kahit na ang dami ito'y tumatahak sa kalimlan. Hindi ako matatakot, bakit ikaw ang kakamay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sabilan. Nasa aklat ng Mateo, Kabanata 28-29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagala at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinayin ko. Pasanin niyo ang aking pamako at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Si Kuya Biboy, siguro po tayo po ay nakasama natin po si Kuya Biboy, pa-asawa, anak. Alam po niya para sa akin, nagaman din pa siya nakasama matagal, pagkapumpari ko rin ito. At siya po ay isang simpleng lalaki, dahil hindi masyadong masalita ko pag-usap ko. Pero isa ang makikita ko sa kanya, hindi sa perfecto. Ano ho, wala naman si Dino perfecto. Kaya naniniwala ako bilang tatay, ginawa niya ang kanyang magagawa bilang ama ng mga bata at bilang asawa sa kanya. Alam po niyo, sa totoo lang, ang buhay natin ay parang kwento. Ang kwento kung minsan nagsasarado, pero may pasimulang buhay. Tandaan po natin, maaaring sa panahon na ito, nalulungkot tayo. Ito po'y bahagi ng buhay natin. Pero niniwala tayo, ang ating kaibigan, kapatid at sa kumparing Biboy, sa ngayon siguro ay kaharap siya ng Panginoon at sa po'y nakalulungkot sa atin. Kaya lagi mo sinasabi, pag makakakita ko, kailan lang ay nalilibin ang aking tatay, ang
sinabi ko sa aking tatay, tay, hanggang sa muling pagkikita. Tinatawagan ko ang mga pamilya kahit na pwede magsalita sa akin para sa ating mga kaibigan. Magandang hapon po, kapatid. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil binigyan niya po kami ng isang tatay na napakabait po. Gusto niya po lagi na lagi po kami nagkakaisa. Gusto niya po lagi kami nagmamahalan. Wala na po akong tatay na magdalabigan. Wala na po kaming tatay na magbibiro sa amin. Wala na pong tatawagin tatay yung mga anak ko. Makabait po ng tatay namin. Kaya po na sinabi ni Pastor na makatahimik po. Salamat po sa mga tao na sumuporta po, tumulong po sa tatay ko, sa mga nakiramay po, maging sa mga naging boss po ng tatay ko, sa mga naging katrabaho niya, naging kaibigan niya. Salamat po, binigyan niyo po ng pagkakataon ng tatay ko na maging kaibigan siya. Pininiwala po ako na masaya na po si tatay. Kasi hanggang sa huli po, kami talaga yung iniisip niya. Alam po, maraming salamat po sa inyo. Meron pa po ba sir? Yung kapatid po ni baka po may masasabi. Kapatid po ni meron po ba kayo gusto sabihin? Hindi po kayo magsalita. Sige po. Kung naiintindihan ko po kayo, pagkapan si Kuya Biboy ho ay tutulog. Ang kanyang alaala ho ay kahit kailan huwag natin nakalimutan. Iugin natin sa ating puso, sa ating isip, maaaring ang ating kaibigan kapatid nagkamali din naman ang buhay natin. Sabi ko kanina, para hindi masira ang buhay natin, pag-ibig, pagpatawad, at pagkakaroon at pagsasabi, naunawakan natin siya. Tayo po ay darating ng panahon, siyempre, ganito rin ang mangyayari. Pero dapat, siguraduhin po natin habang tayo po ng buhay, ang gagawin natin kwento ng ating buhay ay maganda. Maaaring may pangit din naman, pero huwag mo mas marami ang pangit. Pagkat ako'y naniniwala, darating ang panahon, masasabi natin, salamat, meron kami ng tatay Biboy na nakasama sa aking buhay. Pero itong pangako ng Diyos, namatay man ang ating ko, nawala man, kinuha, binawi ng Lord ang hirap ng buhay niya, hirap lang po yan. Sabi ni Lord, iwag ka man ang iyong asawa, iwag ka man ang iyong anak, iwag ka naman ang iyong boyfriend, girlfriend, pangako ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Pangako ho ng Diyos sa atin. Tumayo na po tayo lahat. Tayo po ay manalangin muli at aming Diyos na nasa langit, aming akda ng buhay at kamantayan. Amin po kinikilala na ikaw po kalang tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang iyong kaaliwan para sa mga kapatid namin na bibigati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay o mahal namin sa buhay na si Kuya Biboy. Tulungan mo kaming durusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin at sa gayon sa aming pagpanaw sa mundo ito. Masok mo naman namin sa iyo ay sa walang katapusan at malalahang tahanan. Alibin mo kami sa aming kalungkutan. Palakasin mo kami sa aming kahinaan.
At bigyan mo kami ng lakas na harapin walang takot ang bukas dahil sa pag-asang ikaw ang aagapay sa amin. Dalangin namin na kami nabubuhay pa ay matutumbat pa sa ilalim sa iyong banal na kalooban upang makita namin hindi ang lupay, hindi ang kahinaan, hindi ang takot, hindi ang iyong pag-ibig na punong-puno ng pag-asa. Makapangyarihan Diyos, Panginoon, may alam ng isang nilikha at iakda ng aming buhay. Ayon sa iyong dakilang kalooban at habang minabuting tawagin sa iyong piling ang aming mahal na si Kuya Biboy. Ngayon po ay aming tinatalaga sa araw na ito sa lupa ang kanyang katawan. Tulad ng sinabi, lupa sa lupa, ako sa ako, alabo sa alabo. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa na walang hanggang buhay. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng pagkakataong makilala na kasama si Kuya Biboy. At ngayon habang inaalay namin, iaalay ang kanyang katawan sa lupa. Alipin mo kami sa aming kalungkutan. Palakasin mo kami sa aming kahinaan at bigyan mo ng lakas na harapin walang takot ang bukas, Panginoon. At sa oras na ito, ang aming dalangin, ang makita po namin ay ang iyong magandang pangako na hindi kami iiwan at hindi mababayaan. Dalangin po namin sa panahon ng aming kalungkutan, ang kadalakan po ay sumamin. Sa oras na ito, hindi ka namin sinasambang pinupuli. Samahan mo ang buong pamilya nito sa lakarin ng buhay. Salamat po itong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede ho natin sulipan ang ating Kuya Biboy. Sige, pwede po tayo tingin. Kuya, paano na lang? Paano? Ako na to